Attorney Lorna, parang pareho silang parang nag-sorry naman si Nanay Mary. Which I think is mitigating factor. Oo, dahil nag-sorry naman. Kasi kung talagang sinasadya niya yun, palagay ko baka pinagtawanan ka pa nung napaso ka. Whereas yung ginawa niyang pagnanakaw, sadya talaga. Oo, iba yung situation ni Mama Mary, Aling Mary, at saka ni Annabelle, no? Kasi yung sa kanya, accident, no? Yung kay Annabelle, intentional. Sa batas, iba yon. Iba ang liability ng accidental tsaka intentional, no? Isa pa, pag-usapan natin kung yung principal, accessory, tsaka accomplice. Principal, yung nagnakaw. Siyang nagnakaw ng pato. Yung kumain, miski na hindi nila alam, baka pwede pang kasuhan ng accessory. Hindi ba? Kasi kinain nila eh. Natakot si ate. Hindi ako kumain. Natakot si ate Mercy. Nag-iba yung mukha niya. Miski na walang intention, ano? Kagaya ng yung tinatawag na anti-fencing law, no? Yung anti-fencing law, kunyari nagnakaw. May isang nagnakaw ng jewelry. Dito, pato, no? May nagnakaw ng... Kung hindi kinain, hindi linuto, binenta mo, yung binentahan mo, pwedeng kasuhan ng anti-fencing. Kasi, Carlo, bawal. Kasi, miski na wala kang intensyon, yun ang nasa batas. Thank you, Attorney Lorna. Okay. Doc Camille, paano ba itong ganito na pwede bang idinadahilan parati yung pagiging matanda sa mga bagay-bagay? Dito, Ate Karim, pwedeng hindi yun ang dahilan eh. Kasi kung nasabi niya kanina, na kaya siya nag-aalaga ng pato para sa babang luksa. So, at this point, sinasabi, she is in mourning. So, ang hirap para sa isang matanda na mawawalan ng mahal sa buhay. Tapos, biglang ganyan pa na hinahanda niya na syempre pag sinabi mong babang luksa, it's something na para mawala na yung supposed to be na burden, yung bereavement na yung talagang, tapos ganun yung mangyayari. So, definitely, sa kanya parang, inalagaan ko to eh. Kasi gusto ko nga na maging maganda yung babang luksa. Dahil sa atin, sobrang typical na pag nagbababang luksa, nagpo-48, nagse-celebrate. Merong celebration. So, basically, mas madali sa mga matatanda ang ma-depress. So, pagdating sa ganyan, siguro malaking factor yung suporta rin ng mga kaibigan, kapitbahay, kung wala talagang family. Pero gusto ko lang bigyan din ng linaw yung sinabi din ni attorney na pag yung pato kasi, hindi sila nagmamanifest ng behavior ng pag mamamatay. Pero yung kasama ng pato, they manifest a certain behavior na pag nawala yung mga kasama nila, they lost appetite and they eventually die. Ay, parang dumadamay sila sa sama ng loob. Opo. Ang pato, gano'n? Opo, gano'n ang pato. Just the same time rin ang elephants, gano'n. Naman, Okay, Doc Camille, maraming salamat. Paano ito magagamot, Dr. Love? Yung relasyon nila? Nakikita ko lang dito yung remorse, no? Si nanay ayaw niya nung aksidente nangyari. Pero sabi nga ni attorney, malinaw na malinaw si Annabelle, may intention siya na maghiganti. Ang paghiganti niya, yung pagpatay doon sa pato. In which case, palagay ko masyadong maliit na dahilan para ipagtanim natin ang galit at habang buhay nating pag-aawayan yung pato na yan. After all, maaari pang mag-alaga ng pato uli si nanay, no? Ang sa atin lang dito, yung again and again, yung remorse, yung pagkilala sa pagkakasala, sa pagkakamali natin, at paghingi ng kapatawaran. Yun lamang ang magbibigay ng pagkakataon para maibalik sa dati inyong pagsasama. Ayan, thank you very much, Dr. Love!